Napanguya na lang ng mouthguard si Steph dahil sa game winner ni Nikola Jokic. Lumamang pa ng 18 points doon ng Golden State tung nasa 6 minutes mark. Pagpatak naman ng 5 and 36, nasa 123 to 107 noon ang Warriors. Doon kasi nagsimulang umiscore si Aaron Gordon ng nasa 13 points sa almost 4 minutes. Nailapit ng Nuggets yung score 125 to 127. Isang minuto na lang ang natitira noon. Merong total points si Aaron Gordon na 30 points at 9 rebounds. Ang last 5 points ng Nuggets galing kay Nikola. Meron siyang total na 34 points, 9 rebounds at 10 assists. Si Jamal Murray naman 25 points. Sa stats, malaki ang lamang ng Nuggets sa free throws. Lamang naman ang malaki ang Golden State sa 3-point area. As usual. Si Coach Steve Kerr mukhang apektado na sa mga flop na ginagawa ni Nikola Jokic. Nung last time kasi silang nagkatapat, nabigyan ng 18 free throws si Nikola. Parang hindi na makapaniwala si Coach Steve Kerr na ginagawa ngayon ni Nikola yung pag-flop. Kahit pa sinabi dati ni Bam Adebayo sa isang podcast, mahirap bantayan si Nikola dahil hindi nagpa-flop. Pero ito pa yung kakaiba doon. Noong mga nakarang season, kilala ang Golden State sa ball movement. Kapag nagkaroon sila ng 30 plus assists, malaki ang rate na mananalo sila doon. Kapag kasabay pa noon, yung 3-point field goal made. Ngayon, hindi na nangyayari yun. Meron silang 35 to 28 assists versus Nuggets. 15 out of 36 mula sa 3-point area. Noong nakaraan pa versus Dallas, 32 to 25 sa assists, 19 out of 48 sa 3-point area. Dati, hindi common sa Golden State na natatalo sila kapag meron silang ganong assist. Sa Warriors din, meron 30 points at 5 out of 12 mula sa 3-point area si Steph. Si Klay Thompson naman, nasa 24 points, 4 out of 10. Yung third player na consistent sa Golden State versus Nuggets, si Kuminga. 16 points in 19 minutes. May 4 rebounds, 4 assists, at 6 na free throws. Siya yung may pinakamataas sa Warriors lineup dahil umaatake siya sa loob. Ang pinagtataka doon ng mga fans, bakit hindi nakapaglaro itong si Kuminga ng fourth? Ang sinabi doon ni Coach Steve Kerr na usual minutes naman talaga ni Kuminga yon, na ibabalik si Wiggins sa court kapag 5 or 6 minutes mark ng kada quarter. Nung nilabas si Kuminga ay 5 and 48 mark nung third. Ang pumalit si Dario Saric. Pinalitan naman ni Wiggins si Kevon Looney. Parang baliktad. Lamang ng isa noon ang Denver. Pagpasok ni Wiggins at ni Saric, lumamang naman ang Golden State noon ng 107 to 94 papasok ng fourth hanggang umabot yun ng 18 points. Sabi nga ni Coach Steve Kerr, nilalabas nila si Kuminga kapag 5 or 6 minutes mark. Base din sa kanya dahil maganda nilalaro ni Wiggins, hindi nila binalik si Kuminga dahil yon ang tamang gawin. Yun nga lang, pagpatak ng 5 and 36 mark ng fourth, parang na-expire yung minuto ni Wiggins. Hindi na maganda nilalaro niya doon. Dito na humabol yung Nuggets mula kay Aaron Gordon at kay Jokic. Kaya doon nagtataka ang mga fans ng Golden State at kinall out nila si Coach Steve Kerr. Bakit hindi ibinalik sa loob itong si Kuminga kahit alam na nila nakakahabol na yung Nuggets? Si Wiggins merong 11 points at 3 rebounds. Sa lineup din ng Warriors, siya yung may worst plus-minus rating, negative 14. Dito na sinabi ng iba na kailangan ng gamitin ni Coach Steve Kerr yung mga young players nila kapag close game. Gumagamit naman sila pero yung consistent ang hindi niya ginagamit. Kahit si Kuminga sinabing tricky yung last closing game na yon. Wala naman silang 5 players talagang ginagamit kapag closing time. Medyo weird lang yung nangyari lalo na rising star siya. Sanay na rin siya di umano na hindi ipinapasok sa closing game. Saka yung last play ng Golden State, makikita mo doon, kahit si Saric nasa 3-point area, may katabi pa siya doon. Maganda pa ang shooting ng Golden State. Kaso nga lang, walang option na makakuha ng foul sa loob ng paint. Kahit alam nilang babantayan ng Nuggets si Steph, nagkaroon pa ng cross-court pass na doon naagaw yung bola. Hindi na rin ako magtataka na umalis si Kuminga sa Golden State. Una, may championship na siya. Hindi niya na kailangan maghabol. Ang kailangan niya magkaroon ng playing time at magkaroon din ng tiwala sa kanya yung coach. Dahil ang sinabi niya sa interview, 3 taon na siya sa Golden State. Hindi na siya nasusupresa na naiiba yung lineup habang nasa game.